Nung college ako, may naging boyfriend ako. Mahal na mahal ko siya that time at syempre mahal din niya ako. May ugali siyang super protective, maalaga, mapagmahal at maaasahan sa lahat ng bagay. Alam ko sa sarili ko na hindi niya ako lolokohin. Palagi niya akong hinihintay sa labas ng room namin at pinipili niya mga schedule class niya na same schedule ko para sure na makakasama niya ako pag vacant time. Minsan pag mahaba yung vacant ko at may pasok siya sa time na yon, ay hindi na lang siya pumapasok para lang makasama niya ako. At kahit magkaiba kami ng department, palagi siya ang kasama ko kahit sa activity at grouping sa class namin. Palagi siyang naroon at minsan ay sumasali pa siya pag kulang ang member sa groupings. Close siya sa lahat ng classmates ko at kung tutuusin ay parang classmates ko na rin siya. Maraming nagsasabi na ang swerte ko daw sa naging boyfriend ko at dahil dyan ay naging kampante ako sa kanya. Kahit pa nga away-awayin ko siya at ipahiya sa harap ng mga klase ko ay okay lang yon sa kanya. Madalas ko rin siyang lokohin na kunwari may nag-text sa akin ng I love you pero number lang naman ang kuya ko ang gamit ko pan-text at pinapalitan ko lang yung pangalan sa phone book ko. Madalas din akong gumawa ng fake account at pinapangalanan ko ng mga kilala niyang lalaki na malapit sa akin. I-chat ko ang sarili kong account ng mga I love you, I miss you at kung kumain ka na ba at nababasa niya ang mga conversation na ginagawa ko. At tinatanong niya na ako kung sino to at anong relasyon namin. At sabi niya pa bakit daw ako ganyan, mabuti naman daw siya sa akin. Tapos ako todo deny lang at nagsusorry kahit na alam ko naman na ako may gawa ng lahat. Oo, weird na ako kung weird. Ang cute lang kasi makita ng mga reactions niya. At kung paano siya nagpipigil ng galit, makikita mo talaga sa mga mata niya na mahal niya ako. Until dumating ang time na parang may nagbago sa kanya kasi hindi ko pa hinihinto ang mga pinagagagawa ko that time. At hindi ko rin sinasabi sa kanya na ako lang yung gumagawa ng issue. Third year college kami noon at ready na siyang mag-OJT sa Maynila. Yung mga ginagawa ko ay hininto ko na. Pero napalitan ng katotohanan yung mga ginawa kong account, yung dating ako lang mismo ang gumagawa ng conversation. At ngayon nagchat-chat na talaga sa akin yung mga kapangalan ng ginawa kong name na account. At dahil sa kabubuhan ko, mas nagbago ng tuluyan ng boyfriend ko. Hanggang sa nakipaghiwalay siya sa akin at dahil nga kampante ako na babalik siya. Nag-agree ako sa hiwalayan hanggang lumipas ang 2 linggo, hindi na siya nagparamdam. Hanggang sa nalaman kong may iba na pala siyang nililigawan at yun ay ang not so close na pinsan ko. Nasaktan ako ng sobra hanggang sa ako na yung nanuyo sa kanya para lang magkabalikan kami kasi mahal na mahal ko siya. Pero kahit anong gawin kong pagmamakaawa ay ayaw niya na. One time nagkita kami sa place na palagi naming tinatambayan. Nagmakaawa ako sa kanya at lumuhod para balikan niya ako pero ito lang ang sinabi niya sa akin. Maganda ka, makakahanap ka ng tunay na magmamahal sa'yo. Yung di ka kayang tiisin at kayang ibigay sa'yo ang lahat. Mahal kita at ayaw kitang nakikitang nasasaktan. Let's move forward at patawarin mo ako. At pagkatapos niyang sabihin yon, iniwan na niya ako at hindi na ako makahinga ng maayos that time. Kasi inaatake na ako ng asma dahil siguro sa bigat at sakit ng nararamdaman ko. Naiwan ako sa lugar na yon na humahagulgol ng iyak. Tumutulo ang luha at sipon, nakaupo sa floor na parang batang iniwan ng magulang. Sobrang dumi ng school uniform ko. Lahat siguro ng dumi sa sahig ay nasa akin na. Nakakaawa ang sarili kong makitang ganon. At hanggang ngayon ngay fresh pa sa akin ang mga nangyari kahit na 7 years na yung nakakalipas. And yes, he is already married now to my not so close na cousin. Ngayon ay may nakakasama na akong maalaga at mapagmahal na lalaki. 5 years na rin kami and we're planning to get married on 2026. And yes, siya yung lalaking ginawan ko ng fake account dati. I wanna ask for advice, Mami Len. Ang weird lang kasi ng situation ko kasi one time nagchat siya sa akin kung kumusta na daw ba ako at kung may boyfriend na daw ba ako at kung iniisip ko daw ba siya kasi palagi daw niya akong napapanaginipan. At minsan daw ay bigla-bigla na lang niya akong naiisip. At yun din yung nangyayari sa akin ngayon. Hindi ko lang sinabi sa kanya na napapanaginipan ko siya, na magkasama kami at masaya sa panaginip. At siya palagi ang laman ng panaginip ko na kahit kailan hindi naman siya sumagi sa isip ko. At minsan nagiging kosto ng pagka-stress ko kasi ayoko maging unfair sa boyfriend ko. From our letter sender, Miss ng Cavite. Kasi alam mo pag boyfriend days, masarap sa feeling yung nagsiselo si boyfriend, nagiging overprotective, yung mala knight and shining armor kumbaga. Nakakaganda kasi sa pakiramdam natin mga babae yun. Napakiramdam natin the more ligawin or the more pansinin tayong mga girls, the more na hindi nila tayo bibitawan. Pero yun ay depende sa lalaki. Kasi hindi naman tayo pare-parehong magmahal. Yung iba kasi kapag nakaranas ng ganyan, ang gagawin kesa iwan ako nito, ako na yung mangiiwan. Kesa ako yung iwang luhaan, abay aagahan ko ng mag-move on, diga. At yun ang nangyari sa'yo. Siguro kasi pakiramdam niya anytime pwede kang mawala sa kanya. Kaya in advance na niya na nagkaroon ng malaking pagsisisi sa'yo. Sino ba ng mga tao ang gugustuhin sa pakiramdam na laging may kaagaw, diga? Ang lakas kaya maka-stress and depress sa feelings nun. Ang masaklap nung iniwan ka, hindi mo pala kaya, dun bumawi ang karma. At eto naman yung real talk advice ng Mami Len mo. Bakit kasi nakonta ka pa, may asawa na't kasal na siya? 7 years is long enough para manahimik at maging masaya kayo bot. Napaka-selfish naman niya sa part na kinasal na siya sa cousin mo. Tapos ikokonta ka pa para lang sabihin
na napapanaginipan ka niya? O ano naman ngayon ha, anong nais? Advice ko lang sa'yo, stop communicating with him. At wag mong pakaisipin kaya napapanaginipan mo rin eh. Maging fair kayo sa mga present nyo at ang inyong mga chapter ay tapos na. Napaka-unfair sa boyfriend mo na maalaga at mapagmahal. Baka next time hindi na panaginip at bangungot na ang mangyari sa'yo. Be contented at focus sa present mong walang sabit at maalaga. Nagsisi ka na sa kagagahan at kabubuhan mo nun, sabi mo nga. Ano, uulitin mo pa ba? Baka pag nagkahiwalay kayo niyan and then after 7 years, magparamdam sa'yo na binabangungot siya at i-chat ka kung binabangungot ka rin ba.